Ikaw na ang panganay mo, Althea. Wala ba talaga kayong balak ng asawa mo na bigyan ng kapatid si Jimboy? Gusto ko na nga po, Tay. Kaso masyadong busy ang asawa ko. Ay, napag-uusapan naman ng ganyang bagay. Kaya hindi dapat na maging hadlang ang pagiging busy. Mukha pong hindi na interesado si Denver na masundan ng aming panganay eh. Ha? Paano mo naman nasabi? Hindi nyo ba pinag-uusapan yon? Hindi po eh. Bakit hindi ikaw mag-initiate? Talungin mo siya kung ano ba talaga yung plano niya. Ewan ko po sa kanya. Ikaw talaga, oh. Ano ba namang klaseng sagot yan? Parang hindi kayo nag-uusap ah. Teka, may problema ba kayo? Nag-away ba kayo? Hindi po. Wala pong dahilan para mag-away kami. Sige. Kung ganon, may itatanong ako sa'yo. Nagsisiping pa ba kayo? Hindi na po eh. Sa katunayan, hindi ko na po matandaan kung kailan kami huling... Huling nag-El Bimbo. Kaya namimiss mo na uli yung magsayaw at alam mo na, kumembot sa kama. Palabiro ka talaga, Tay. Pinapatawa lang kita dahil alam ko ang nararamdaman mo. Katulad mo parang tigang na lupa na nasasabik sa patak ng ulan. Kung makatigang naman kayo, agas! Ikaw na mismo nagsabi, di ba? Matagal nang hindi nadidiligan niyang bulaklak. At bakit ganun? Hindi na ba siya nasasabik sa'yo? Baka naman hindi ka naliligo araw-araw tapos hindi ka na rin, alam mo na, nag-aayos ng sarili mo. Grabe naman kayo, Tay. Nakikita niyo naman na itsura ko, di ba? Mukha na po ba akong losyang? Di naman, pero gaya nga ng nasabi ko, maligo ka araw-araw, magpaganda ka, magpabango ka, at higit sa lahat, kahit papano matuto kang lumandi, yung mga ganun ba. Wala namang masama ron dahil asawa mo naman yung lalandiin mo eh. Tama naman si Tay. Siguro kulang lang ako sa pag-aayos kaya hindi na napapansin ng asawa ko yung beauty ko. Alam ko na, may naisip akong paraan. Bakit ganyan ang itsura mo? Ang kapal ng makeup at lipstick mo. Tapos mukha kang seductive sa suot mong damit. Bakit ba lagi mo nalang pinapansin ang itsura ko? Mali ko ba kung may iba nang pumapansin sa'yo? Ano ka ba, Oliver? Mga batang tinuturuan ko sa school. At hindi ganito ang suot kapag nagtuturo ako dahil wholesome ang image ko. Decente ang uniform namin. Oo nga. Mga bata ang estudyante mo pero maraming binatang teacher ang laging makakasalamuha mo. Ay, nako. Nagsiselos ka na naman ng wala sa lugar. Bakit? Kasalanan ko ba yon? Ikaw nagbibigay ng dahilan sa akin para magselos ako eh. Yan naman kasi ang mahirap sa'yo, Oliver. Pumili ka ng babaeng maganda at sexy tapos magsiselos ka. It doesn't make sense. Wow! Ang yabang ha! Haba ng hair mo ha! Talaga, mahaba ang hair ko. At hindi ko nakasalanan kung marami ang magkagusto sa akin. At kung may reklamo ka, edi humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Isang pangit na walang magtsatsagang tumingin maliban sa'yo. Aba? Mag-aalas 10 na, bakit ngayon ka lang? Ay, meron kasi malaking problema sa opisina kaya nagkaroon kami ng emergency meeting. Pasensya na kung hindi kita naabisuhan ha. Kumain ka na ba? Oo, sa opisina ako nagkapunan. Pagod ako kaya matutulog na ako pagkatapos ko magbihis. Halika sa kwarto, matulog na tayo. Matutulog lang ba tayo? Wala ba tayong ibang gagawin? May importante pa naman ako sasabihin. Day off ko bukas, kaya bukas na tayo mag-usap. Talagang inaantok na ako eh. Sige na, mauna ka na matulog. Okay, good night. Hindi man lang na napansin yung bago kong hairdo. Sayang lang yung pagpunta ko sa parlor. Di bale, day off niya bukas kaya pwede pa siguro. Mukhang napasarap yung tulog ko ah. Di bale, day off ko naman ngayon. Mabuti naman, gising ka na. Andiyan ka pala. Kanina ka pa ba dyan? Oo naman, inaabangan talaga kita magising.
Teka muna. Bakit ganyan ang itsura mo? Nagpagupit ka ba? Ay, salamat napansin mo rin. Maganda ba? Bagay ba? Siyempre, lagi ka naman maganda sa aking paningin eh. At ang ganda rin ang suot mong 90s. Very good. Napansin mo rin yung suot ko. Ay, teka, bakit ka tumabi sa akin? Kagabi pa tayo magkatabi rito sa kama. Ang kaso, ang himbing ng tulog mo. Pero ngayong gising ka na, baka gusto mo rin gisingin ko si Junjun. Matagal na kasi siyang natutulog eh. Teka, anong ginagawa mo? Ano ka ba, Denver? Alam mo na yung gusto kong mangyari. Matagal na natin tong hindi ginagawa. Sandali lang. Huwag mo akong yakapin at halikan. Bakit? Anong problema? Pasensya na. Wala ako sa kondisyon eh. Don't worry, kukondisyon kita. Mahiga ka lang dyan at ako nang bahala. I'm sorry. Huwag ngayon. Sa ibang araw na lang. Maring Sebia, may bago akong chika sa'yo. Mainit-init pa. Ayan ka na naman, Maring Lukring. Sigurado ka bang hindi fake news ang imamarites mo sa akin? Ay, oo naman. Totoo ito. Kanina ko lang nasagap. Ibang klase ka talaga. Ang lakas ng radar mo. Ay, syempre. Kaya makinig ka mabuti. Kilala mo ba si Salome, yung asawa ni Tasyo na nagtitinda ng taho? Ay, oo naman. Isa ako sa mga suki niya. Tungkol ba sa kanilang mag-asawang ichichika mo? Oo, magkapit-bahay lang kasi kami. Naghiwalay na silang mag-asawa. Nung isang araw lang. Mayroon kasing third party si Salome. Hindi ko naman masisisi si Salome dahil maganda siya. Samantalang si Tasha ay mukhang kurimaw. Naku, kaya malamang na gwapo ang kabit ni Salome. Ay, hindi gwapo, kundi maganda. Ano? Babae ang kabit ni Salome? Ibig mong sabihin pumatol siya sa isang tibo? O baka naman siya ang tibo? Hindi nakatakataka yun. Baka nagsawa na sa talong at saging si Salome kaya tahong at tilapia naman ang gusto niyang matikman. Narinig ko po yung tawanan ninyo ni Aling Lukring ah. Ay, nakakatawa kasi ang chika niya sa akin. Nahawa na pala kayo sa pagiging maritas niya. Ay, hindi ako marites ha, dahil hindi ko ipinagkakalat ang mga sinasabi niya sa akin. Anong hindi? Lahat naman ang sinasabi niya sa inyo kinikwento niyo nga sa akin. Sa atin-atin lang naman yon at nasa iyo na kung ipagkakalat mo mga sinasabi ko sa'yo. Ano bang bagong chika sa inyo ni Aling Lukring? O, kita mo na, interesado ka, di marites ka rin. Ano ka mo? Tinanggihan ka ng asawa mo? Wala daw po siya sa kondisyon. Ay nako, alibay niya lang yon. Kaya hindi maganda ang kutob ko eh. Ano pong ibig niyong sabihin? Nawala na ang interest sa'yo ni Denver dahil may iba na siyang pinag-iinteresan. Hindi naman po siguro. Sigurado ka? Kilala ko po si Denver Itay. Hindi niya yun magagawa sa akin. Ay nako anak, huwag ka masyadong kampante ha. Dahil ang panlalamig niya sa'yo, ang kauna-unahang senyales na meron ng ibang kinalulukuhan ng asawa mo. Mahal ko po si Denver Tay. At malaki po ang tiwala ko sa kanya. Isa pa, hindi naman po ako kinukutuban. Siya. Hindi naman porket hindi ka kinukutuban ay hindi na rin nagloloko ang asawa mo. Malay ba natin kung mahusay lang talaga siyang magtago? Gaya po ng nasabi ko, hindi po ako nababahala at meron akong peace of mind. Ay, sige na. Bahala ka. Sige na. Buhay mo naman yan. Ako naman ay nagmamalasakit lamang at nagpapaalala sa'yo, anak. Salamat po sa malasakit niyo, Tay. Basta, makiramdam ka lang, ha? At matyagan mong mabuti ang ikinikilos ng asawa mo. Bakit mo ka pinagtatawanan? Nai-imagine ko kasi yung kinukwento mo sa akin eh. Mabuti na lang at hindi na offend ang asawa mo. Hindi ko alam, Oliver. Baka meron siyang kinikimkim na sama ng loob. Ayaw lang niya magpahalata. Teka lang ha. May problema ka ba? Meron ka bang hindi sinasabi sa akin? Sige, sasabihin ko na.
Mukhang meron akong erectile dysfunction. Ha? Ibig mo sabihin, hindi na tumatayo yung alaga mo? Ganun na nga. Hala, kailan pa? Gano'n na katagal yan? Siguro mahigit 3 months na. Aray ko, hindi na maganda yan. Teka, nagpatingin ka na ba sa doktor? Bro, ayoko eh. Natatakot kasi ako. Paano kung isa na nga akong inutil? Hindi ko matatanggap yun. Loko ka. Paano mo makukumpirma kung hindi ka magpapacheck up? Hoy, huwag mong baliwalain yan ha. Mahirap ang ganyan. Dahil hindi mo alam kung ano talaga yung kalagayan mo. Mami, pinapatawag po kayo ni Daddy ng teacher ko. Bakit? Anong problema? Pinaiyak ko po isa kong classmate eh. Sinuntok ko po, dumugo yung ilong niya. Eh bakit mo ginawa yun? Napikon po kasi ako sa kanya, sinabihan po akong baboy. Eh kasi naman masyado ka matakaw eh. Tingnan mo nga yung itsura mo oh. Taba-taba mo na, overweight ka na kuya, kaya mukha ka na ngang baboy. Pati ba naman kayo nangaasar na rin? Sinasabi ko lang ang totoo, kaya sana na may bawasan mo na yung katakawan mo. Ikaw na lang kaya pumunta sa school. Wala akong panahon eh. Hindi ka ba pwedeng umabsent kahit isang araw lang? Pasensya na. Busy ako dahil may hinahabol akong promotion. Mas mahalaga pa bang trabaho mo kaysa sa anak mo? Huwag mong sabihin yan. Dahil para sa inyo ni Jimbo yung ginagawa kong pagsisikap. Okay, sige. O, bahala ka. Pero may itatanong ako. Maliban sa trabaho mo, may iba ka pa bang problema? Wala. Okay lang ako. Okay lang, pero mukhang hindi ka okay. Huwag mo akong alalahanin. Alam ko na meron akong pagkukulang sa inyong dalawa ni Jimboy. Pero balang araw, babawi ako. Kamusta na po ang classmate ni Jimboy, Ma'am Evelyn? Okay na. Nakausap ko na ang magulang niya. Inareglo ko na basta wag na niyang uulitin. Ay, salamat po, Ma'am Evelyn. Masyado ka namang formal. Evelyn na lang ang itawag mo sa akin. At huwag ka rin gumamit ng po at opo dahil hindi naman kita estudyante. Sige, Evelyn, sabi mo eh. O nasan pala asawa mo? Bakit hindi mo kasama? Busy kasi siya sa trabaho kaya hindi siya pwedeng umabsent. Alam mo, Althea, maganda ka. Gusto ko yung beauty mo. Mas maganda ka nga kaysa sa akin dahil may pagkamistisa ka. Samantalang morena naman ako. Yun nga gusto ko eh. Mas mukha kang Pinay. Ganda rin ang katawan mo. Eh, kung ako ang tatanungin, mas maganda ka pa rin at mas sexy sa akin. Gutom lang yan, Althea. Halika, merienda muna tayo sa kantin. Libre kita. Kanina habang kumakain kami ni Evelyn, napansin ko ang lagkit ng titig niya sa akin. At kakaibang mensahe yung sinasabi ng mga mata niya. Pakiramdam ko tuloy matutunaw ako. Bakit ganon? Hindi mawala sa isip ko si Althea. May kakaiba siyang attraction. Para siyang isang magnet na humahatak sa akin. Ano bang meron siya at parang nagkaroon ako ng pagnanasa sa kanya? Magaganda rin naman yung ilan sa mga co-teacher ko pero wala silang dating sa akin eh. Pero bakit ganun si Althea? Ano bang meron sa kanya at biglang naging interesado ako sa kanya? Bakit ang tagal mo mag-reply sa mga message ko? Tapos hindi mo rin sinasagot ang tawag ko. Wrong timing ka kasi. Alam mo naman nagtuturo ako tapos i-istorbohin. Kahit 2 minuto lang, istorbo na ba yon? Marami akong estudyante at lahat sila bawal gumamit ng cellphone kapag nasa klase. Tapos gusto mong labagin ko ang sarili kong batas? Dapat na maging good example ako sa mga estudyante ko. Very smart ka talaga ah. Ang galing ng mga palusot mo. Hindi ako nagpapalusot. Matalino ka, Oliver, kaya alam mong akong nasa tamang katwiran. Oo na po, Ma'am Evelyn. Kayo na po ang laging tama at ako naman po ang laging mali eh. Doc, ano pong diferensya ko?
Ayon sa resulta ng iyong blood test ay normal naman ang iyong cholesterol at uric acid pero masyadong mataas ang blood sugar mo. Yun ang dahilan kung bakit meron kang erectile dysfunction. Ano pang dapat kong gawin? Re-resetahan kita ng gamot para sa blood sugar tapos umiwas ka na rin sa matatamis ha. Wala mo ng soft drinks, ice cream, cake, chocolate at iba pang matatamis na pagkain at inumin. Iwasan mo na rin ang alak ha. Doc, meron pa kayong pag-asa na maging normal ang sex life ko? Oo naman. Makatutulong ang inireseta kong gamot para pababayin ang blood sugar mo. At samahan mo na rin ang tamang disiplina at panalangin. Merong outing kami ng mga co-teacher ko. Gusto mo bang sumama? Bakit mo ko inaaya? Hindi naman ako teacher. Hindi yun exclusive sa mga teacher. Pwede kasi kaming mag-invite. Saan bang venue? Sa Pansol Laguna, overnight swimming. O ano, sasama ka ba? Sige, gusto ko yun. Ang init kasi ng panahon kaya masarap mag-swimming. Pwede ba sumama? Hindi pwede. Exclusive yun sa mga teacher. Teka, may mga kasama ba kayong lalaki? Siyempre, hindi naman puro babae ang teacher sa school namin. Hindi magsusuot ka ng bathing suit. Ay, natural. Alam nga naman magpa-pajama ako at jogging pants ang isuot ko. Tingnan mo to. Namimiloso po ka pa eh. Sinasagot ko lang yung tanong mo. Kung ganun, hindi pagpipiesta ng mga manyakis na co-teacher mo na kaseksihan mo. Here we go again. Umiral na naman yung pagka-insecure mo. Wala ka bang tiwala sa akin? Oo, may tiwala ako sa'yo. Pero sa mga lalaki mong co-teacher, sa kanila ako walang tiwala. Okay ang swimming pool dito, no? Hindi malamig ang tubig. Oo nga, hindi tayo giginawin. Bakit ganyan ka kumakatingin sa akin? Hindi ka lang kasi maganda eh. Sexy mo rin. Gigigil ako sa'yo. Ano ka ba? Bakit mo hinawakan ng dibdib ko? Di gumanti ka. Hawakan mo rin yung dibdib ko. May kapilihan ka rin pala. Ang babaw dito. Halika, doon tayo sa banda no? Hanggang leeg yung tubig doon. Ang dilim naman dito. Ang kaya rito para walang makakita sa atin. Ano gagawin natin dito? Basta, relax ka lang. Akong bahala sa'yo. Teka, ano ba? Anong ginagawa mo? O bakit? Ayaw mo ba? Hindi ka ba nag-enjoy? Alam ko, gustong-gusto mo rin to. Walang hiya ka, Evelyn. Tumatayo yung balahibo ko. Kita mo na? Di nag-enjoy ka. Napapasinghap ka na. Kaya dadalhin na kita sa next level. Wag dyan. Alam ko ito talaga ang gusto mo. Kaya magpakatotoo ka na lang. Aray ko, grabe naman yung pagpisil mo sa hita ko. Ano bang nangyayari sa akin? Gusto kong tumutol at pumalag pero hindi ko magawa. Nanginginig ang buo kong katawan. Sandali. Huwag kang malikot. Tama na, please. Tama na. Yan ang sinasabi ng bibig mo pero kabalik pa rin yung sinasabi ng katawan mo. Ayan. Tapos na. Ano, ayos ba? Walang hiya ka. Pinagpawisan ako ron kahit nakalubog tayo sa tubig. Oo nga eh. Ramdam ko nga ang malapot at madalas mong pawis. Pinayagan mong mag-overnight swimming ang asawa mo? Bakit po, inay? May problema po ba? Kilala mo ba kung sinong kasama niya? Teacher po ni Jimboy yung nag-aya sa kanya. Lalaki ba o babae? Babae po, kaya huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano. Oo nga, pero meron din siguro siyang kasamang mga lalaki. Ano nga yun? Big deal po ba yun? Wala ka ron, kaya nakatitiyak ka bang walang milagrong mangyayari? Ay nako, yan ang resulta ng madalas niyong pakikipagkwentuhan kay Aling Lukring. Palibhasa kung sino-sinong taong pinagchichismisan niyo kaya
advance kayo kung mag-isip eh. Yun na nga eh. Marami ng ganong pangyayari sa mga kapitbahay natin, kaya posible ring mangyari sa inyo. Nag-level up ng pagiging marites nyo ha. Hindi na dapat kayo lumalabas ng bahay para hindi kayo maimpluwensyahan ng mga chismosang barkada nyo. Yun na nga lang ang libangan ko, pagbabawalan mo pa ba ako? Hindi nakakalibangan-libangan nyo, Nay. Paano kung tayong pinag-uusapan ng mga kapitbahay natin? Anong mararamdaman nyo? Matutuwa ba kayo? Kaya nga pagsabihan mo ang asawa mo na umayos siya, para hindi siya pagdudahan ng mga kapitbahay natin. Ay nako, Nay, wala kay Althea ang problema. Kundi nasa inyo dahil marumi ang mga isip nyo. Mukhang malalim ang iniisip mo ah. Hindi kasi ako mapalagay. Oh, bakit naman? Ewan ko eh. Hindi ko kasi sukat akalaing mangyayari yun. Nagsisisi ka ba? Mixed emotion yung nararamdaman ko eh. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o makukonsensya. Kung ganon, confused ka. Ganun na nga. Nalilito ako. Sa una lang yan nakakalito. Hindi ka pa kasi sanay eh. Pero masasanay ka rin balang araw. Anong masasanay? Para mo na rin sinabing masusundan pa yun. O bakit? Ayaw mo na ba? Ewan ko, hindi ko alam. Alam mo kung anong gusto mo, Althea. Ayaw mo lang aminin. Siguro nga. Eh kung gusto mo, edi ulitin natin. Dalawa lang naman tayo rito sa kwarto eh. Malimig din yung aircon. Oo, ang lamig. Hinaan mo nga yung aircon. Okay lang yan. Ako nang bahala magpainit sa'yo. Oh no. Biglang lumakas ang kabog ng dibdib ko. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Na-excite ka. Huwag mo akong titigan ng ganyan dahil parang matutunaw ako. Lalo lang akong kinakabahan eh. Huwag ka nang kabahan. Relax ka lang. I will give you a new adventure. For the meantime, mag-warm up muna tayo. Kakaiba talaga ang inat at sarap ng halik niya. Sobrang passionate. Hindi ganito ang nararamdaman ko kapag hinahalikan ako ni Denver. Ipinasok niya ang dila niya sa bibig ko. Ibang klase talagang babaeng to. Okay, umpisahan na natin ang bagong adventure mo. It's showtime. Teka, anong gagawin mo riyan sa paanan ko? Hindi kasi ako makasisid kaninang nasa swimming pool tayo eh. Siyempre, mas masarap sisirin ng gubat kesa dagat. Walang iya ka talaga. Tumatayo na naman ang balahibo ko. Wow, I like it. Lalo akong ginaganahan sa'yo. Uumpisahan ko rito sa dulo ng daliri mo. Sa talampakan, pataas. O ano, ready ka na ba? Bahala ka na nga. Ipipikit ko na lang ang mga mata ko. Althea, kumusta yung swimming nyo? Nag-enjoy ka ba? Oo naman, super enjoy talaga. Ang init kasi ng panahon kaya swimming talagang pampawi ng init ng katawan. Kung alam mo lang, kakaibang swimming ang nagpalipas ng init ng katawan ko. Tatandaan ko pa nga nung high school pa lang tayo doon sa probinsya. Lagi ka nasa dagat at gustong-gusto mong sumisisid sa dagat. Masarap kasing sumisid sa dagat. Pero mas masarap kung akong sinisisid. Ikaw ang gumagawa nun sa akin noon pero iba na ngayon. At kakaibang adventure talaga yun. Oh, ba't natigilan ka? At bakit ganyan ka kung makatingin sa akin? Wala lang. Natatandaan ko rin kasi noon, magaling ka ring sumisid. Expert ka nga sa pagsisid sa perlas na nasa loob ng kabibe. Pero mukhang hindi mo na yun kayang gawin ngayon. Mukhang pinaparinggan niya ako ah. Patawarin mo ako, Althea. Alam ko malaking pagkukulang ko sa'yo. Pero babawi ako kapag maging maayos na ang lahat. Ano ba yan? Parang bato tong hinahalikan ko, nakakawala ka ng gana. Pasensya ka na wala ako sa kondisyon. Eh, ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ka naman dating ganyan ah. Hindi ka ba marunong umintindi? Ang sabi ko, wala ako sa kondisyon. Ay nako, alibay mo lang yan, Evelyn. Dahil nararamdaman ko, nanlalamig ka na sa akin. Imagination mo lang yan dahil masyado kang demanding. Ano imagination? Hindi ako manhid kaya tapatin mo ako ah. Sinong Adan na pinagpalit mo sa akin? Hindi si Adan kundi si Eva. Si Eva ang nagbibigay sa akin ng kakaibang init ng pag-ibig na hinahanap ko. Hoy,
Ano, bakit hindi ka makasagot? Totoo ba ang hinala ko? Pinagpalit mo na ba ako? Bahala ka sa gusto mong isipin. Wala akong pakialam. Sa tono ng pananalita mo, parang inamin mo na rin na meron kang ibang kinalolokohan. Oo na, pre. Nagpatingin ka na ba sa doktor? Oo, pre. Masyado raw mataas yung blood sugar ko. Yun yung dahilan kaya ako merong erectile dysfunction. Niresetahan ka ba ng gamot? Oo, pampababa ng blood sugar. Teka, bukod sa pag-inom ng gamot, magbago ka na rin ng eating habits mo, syempre. Umiwas ka na sa matatamis na pagkain at inumin. Tapos, magbawas ka ng kanin. At dapat meron ka rin regular exercise. Yun naman talaga ginagawa ko. At bukod sa iniinom kong gamot, umiinom din ako ng food supplement. Tama yan. Tapos ituloy mo yung pagbabike mo. Ganyan nga. Ipagpatuloy mo lang yung magandang ginagawa mo. Ikaw ba, pre? Kumusta na kayo ni Evelyn? Well, kami? Hindi mabuti. May kutob akong may kinalolokohan siyang iba. Ha? Sigurado ka ba? Siyempre naman, hindi ako manhid, no? Nararamdaman ko yung panlalamig niya sa akin. Baka naman nami-misinterpret mo lang siya. Ay, nako. Sana nga, Oliver. Sana nga mali ang hinala ko. Hindi na maganda ang nangyayari sa akin. Nahulog na ng tuluyan yung loob ko kay Evelyn. Ano kayang ibig sabihin nito? Nangangahulugan bang isa akong tibo? Pero wala naman nagbago sa pagmamahal ko kay Denver. Mahal ko pa rin siya sa kabila ng mga pagkukulang niya sa akin. Mukhang malalim ang iniisip mo Kasing lalim ng gabi. Wala to. Huwag mo ko alalahanin. Huwag ka na magkaila, Althea. Alam ko dismayado ka sa akin dahil hindi ko na nagagampanan ng tungkulin ko sa'yo bilang asawa mo. Ano bang sinasabi mo? Pag-usapan natin to. Baka kasi lalong lumaki ang problema natin. Huwag mo sanang isipin na lalamig na ako sa'yo. Hindi kasi maganda ang kalagayan ko dahil masyadong mataas ang blood sugar ko. Yun ang dahilan kung bakit hindi ko na magampanan ang tungkulin ko sa'yo. Apektado kasi ng mataas ang blood sugar ko ang pagkalalaki ko Ganun ba? Bakit ngayon mo lang sinabi? Kasi nung isang araw lang ako nakapagpa-check up. Pero matagal ko na tong problema. Siguro magka-4 na buwan na. Anong sabi ng doktor? Sabi niya hindi pa naman hopeless yung situation ko. Kailangan lang na mapababa ang blood sugar ko at a certain level at magiging normal na uli ang kalagayan ko. Kaya humingi sana ako sa'yo ng konting pasensya at pangunawa. Asawa mo ako, Denver, kaya susuportahan kita. Lalo na ngayong masigit mo kung kailangan. May gusto akong itanong sa'yo, Evelyn. Sige, tanong mo lang. Ano ba yun? Tomboy ka ba? Honestly, bago ako nagkaroon ng boyfriend, may nakarelasyon akong tomboy. Hindi ko alam kung tomboy na rin ako. Kung ganun, hindi mo alam kung ano talagang identity mo? Nalilito kasi ako sa sarili ko Hindi ko kasi masabing lesbian nga ako dahil marami namang maganda sa school na co-teacher ko pero hindi ako attracted sa kanila. At ang isang bagay na ipinagtataka ko kung bakit ako na-attract sa'yo. Mas mabuti siguro kung ngayon pa lang tigilan na natin to. Natatakot na kasi ako Huwag kang mag-alala. Wala akong intensyong agawin ka sa asawa mo. Kontento na ako sa ganito. Panatilihin na lang nating lihim ang namamagitan sa atin para walang problema. Pero hanggang kailan, Evelyn? Hanggang kailan tayo magtatago sa dilim? Sabi ko naman sa'yo, hindi ka rin makakatiis Dito tayo ngayon sa loob ng isang motel. Kakatapos lang natin magpakaligaya. Ayoko na, Evelyn. Nakukonsensya na ako. Ngayon ka pa ba makukonsensya? Ilang beses na natin tong ginawa, Mali ito Maling-mali. Dahil pareho tayong babae, ganun ba? Kahit palalaki ang isa sa atin, mali pa rin ito dahil may asawa na ako. At paano kung mabisto tayo? Siguradong malaking iskandalo yung haharapin natin. Masyado ka namang advance mag-isip. Tsaka mo na isipin yun kapag nangyari na.
Bakit hihintayin pa natin na mangyari yun kung pwede naman nating iwasan ngayon pa lang? Malayo na yung nararating natin. Hindi na tayo pwedeng umatras. Bangin ang dulo ng landas na tinatahak natin. Gusto mo bang sabay tayong mahulog? Ilang beses na tayong nakarating sa langit, kaya sulit pa rin. Kahit sabay tayong mahulog sa impyerno. Ano ka ba, Evelyn? Isa kang guro, tapos ganyan ka kung mag-isip? Siguradong guguho ang respeto sa'yo ng mga estudyante mo kapag nalaman nila na ganyan ang ginagawa mo. Kaya nga, walang dapat na makaalam ng namamagitan sa atin. Mabuti naman at nagawi ka uli rito, anak. Kumusta ka na ba? Hindi po mabuti, Tay. Ha? Oh, bakit naman? Anong problema? Alam ko na. Malamang tama ang kutob ko. May babae ang asawa mo, no? Wala po. Loyal sa akin si Denver. Ha? Alam ko na po ang problema niya. Mataas po yung blood sugar niya kaya meron po siyang erectile dysfunction. Ganun ba? Magagamot pa naman siguro yon. May remedyo pa naman daw pero hindi po ganun kadali at kabilis ang proseso. Wala naman palang problema sa kanya anong pinoproblema mo ngayon? Komplikado po kasi yung napasukan kong sitwasyon, Tay. Huwag na po ninyong itanong kung ano yun dahil nakakahiya pong sabihin. Mukhang nahuhulaan ko na. Siguro may lalaki ka, no? Hindi po lalaki, kundi babae. Uy, may sinasabi ka ba? Wala po, Tay. Wala po akong lalaki. Kung ganun naman pala bakit hindi mo masabi sa akin para nang sa ganun matulungan kita? Susubukan ko po munang ayusin mag-isa. Saka na lang po ako hihingi ng tulong kapag hindi ko na talaga kaya. Hindi ko na makontak si Althea. Hindi rin siya nagre-reply sa mga text ko. Tapos hindi ko rin siya matawagan sa messenger dahil lagi siyang naka-offline. Mukhang iniiwasan niya na ako ha. Hindi ko na gusto to. Kailangan gumawa ko ng paraan para mapawi ko ang takot niya at pangamba. Nakakabalo ka, Evelyn. Baliw ako sa'yo. Sige, Oliver. Magpakabaliw ka at magpakalunod ka lang sa alindog ko. O ano? Kontento ka na ba? Oo naman. Masayang masaya ako. Sabi ko naman sa'yo wala lang ako sa kondisyon nitong mga nakaraang araw. Kita mo naman bumawi ako sa'yo ngayon, kaya huwag mo na akong pagdududahan. Ikaw lang naman ang nagbibigay sa akin ng rason para pagdudahan kita Kaya nga, sorry na. Umpisa ngayon, good girl na ako. Buti naman hinarap mo na ako. Buong akala ko iniiwasan mo na ako Makakaiwas pa ba ako kung pinuntahan mo na ako rito sa bahay? Bakit kasi hindi kita makontak? Tapos lagi ring naka-offline yung social media account mo. Deactivated mo ng pansamantala ang SIM card ko at gumawa rin muna ako ng ibang account. Kung ganun, sinasadya mo talagang iwasan ako. Dahil ayoko na. Tigilan na natin yung kabaliwan natin. Maayos ng relasyon namin ni Oliver. Kaya ayusin mo na rin ang relasyon ninyo ni Denver para safe tayo. Hindi nila tayo paghihinalaan. Yun nga ang dapat na mangyari. Mag-focus na lang tayo sa kanya-kanya nating relasyon. Kayo ni Oliver at kami ni Denver. Wala nang tayo. Wag, Althea. Hindi ko kaya. I can't afford to lose you. Kaya mo yan. It's only a matter of willpower. Kung gusto mo, kakayanin mo. Yun nga ang problema Hindi ko gustong magkahiwalay tayo. Please, Althea, stay with me. Huwag mo naman akong iwan Pahihirapan lang natin ang isa't isa Pero mahirap din at masakit kung maghihiwalay tayo ng langdas. May hirapan din lang tayo at masasaktan. Dito na tayo sa magkasama tayo. Gusto mo ba yung ganito? Na para tayong mga kriminal na lagi nagtatago sa mga pulis? Hindi tayo pwedeng magtago habang buhay. Sooner or later, malalantad din ang buong katotohanan.
Talaga, pre? Okay na uli kayo ni Evelyn? Hindi lang okay, kundi okay na okay, pre. Ayos, ah. Nagiging masunuri na siya sa akin. Hindi na siya seductive kung manamit. Kaya, happy ako sa kanya, pre. Ayos, pre. Pre. Oh. Si Junjun ba? Happy rin? Siyempre. Ikaw naman, no? Laging busog yan. Teka, ikaw naman, parang Denver. Ano nangyari? Kamusta na kayo ni Althea, ha? Yun, maayos naman ang relasyon namin. Oh. Meron kaming better communication kumpara sa dati. Di astig. Pero, ang tanong kumusta naman yun? Happy naman ba? Yun nga pare ang problema. Kung yung sa'yo laging busog, Kaya siyempre. yung sa akin naman nakajeta. Aray ko, doon tayo. Aray ko, ano ba naman yan? No? Pataas pa rin ba blood sugar mo? Bumaba na dahil may ininom akong maintenance. Konti na lang ang lagpas ko sa normal level. Pwede na siguro yun. Kaya bakit hindi nyo subukan? Wala naman siguro mawawala kung susubukan natin. Nag-aalangan ako. Nakakahiya naman kung mabibitin ka lang sa akin. Okay lang, kaya nga subok lang eh. Alam ko na. Pwede ko bang hawakan yung ano mo? Sige, ayan o, hawakan mo. Dakmain mo. O bakit natawa ka? Kasi yung ginamit mong salita, dakmain talaga. Parang nahiya tuloy ako sa'yo. Kunwari ka pa. Yun nga mismo yung ginawa mo nung nililigawan mo pa ako. Dinaan mo ako sa bilis, bigla mong dinakma. Kasi sinunod ko lang yung payo ng tatay mo. Ang sabi niya, dakmain ko. Kapag pumalag ka, di busted ako. Kapag hindi, di tayo na. Ayun, di ka naman pumalag, kaya tayo nagkatuluyan. Kaya nga, ulitin mo. Gawin mo ulit at tignan natin kung magre-react si Junjun. Sige, tumalikod ka muna. Ano? Tatalikod pa ako? Ang dami mo namang arte. Ano ka ba? Nahihiya nga ako eh. Sige na, tumalikod ka. Okay, ayan na. Nakatalikod na ako. Pipikit ko na lang yung mga mata ko para may thrill. Sige. Steady ka lang ha. Huwag kang gagalaw. Iyayakapin kita at hahalikan sa leeg. Okay ka lang ba? Okay ba sa'yo yung ganito? Sige lang. Ituloy mo lang yung ginagawa mo. Namimiss ko na yung init ng mga kamay mo. Sige pa, Denver. Gusto ko yung ginagawa mo. Kinikilabutan ako. Napatayo mo ang balahibo ko. Okay na, Thea. At hindi lang balahibo ko tumatayo. Tumitirik na rin ang kandila. Kung ganun, disindihan na natin ang kandila at baka biglang umurong ang mitsa. Ayos ka lang ba? Pasensya na kung isang round lang kinaya ko. Nag-a-adjust pa kasi ako. Okay lang. Ang importante, pareho tayong masaya at satisfied. Talaga? Satisfied ka sa performance ko? Oo naman. Namiss ko kaya yun. Ang tagal na kasi nating hindi nagagawa. Hindi bale. Marami pang sunod na pagkakataon. Hindi na kita ibibitin. Hindi lang naman yun yung habol ko. Siyempre gusto kong masundan si Jimboy. Kaya nga, kaya mo, araw-araw nating susubukan para naman meron tayong aasahan sa taktang panahon. Di ba? Evelyn, anong ginagawa mo rito? Iniiwasan mo na naman kasi ako eh. Pasensya na, hindi kasi ako komportable. Tapusin na natin to. Ayoko na talaga. Siguro nga tapos ka na sa akin. Pero ako hindi pa tapos sa'yo. Please, Evelyn, umalis ka na. Pinagtatabuyan mo ba ako? Hindi naman sa ganun. Ito kasi yung tamang gawin para matahimik na tayong lahat. Huwag ka nang magkunwari. Alam ko na miss mo rin ako. Tama na, Evelyn. Tigilan na natin ang paglalaro ng apoy. Hindi ka ba napapaso at natatakot? Paano kung sabay tayong masunog? Yun nga maganda eh. Ang maging sing-init ng apoy ang damdamin natin. Pagkalapin natin mga katawan natin. Ano ba? Tama na sabi! Bitiwan mo na ako! Please, Evelyn, tigilan na natin ang... Althea!
Mga walang ya kayo? Dito pa ninyo ginagawang kababuyan ninyo! Mga immoral! Hindi ba kayo nahihiya sa ginagawa ninyo? Nakakahiya ka, Althea. Dito ka pa mismo sa pamamahay ninyo nagkakalat ng mabahong basura. Nandidiri ako at nasusuka sa inyo! Magpapaliwanag ako, inay. Opo, Aling Sebia. Bigyan niyo po kami ng pagkakataong magpaliwanag. Hindi ako tanga! Maliwanag pa sa sikat ng araw ang kababuyang ginagawa ninyo. Hindi ba kayo natatakot sa Diyos? Ginunaw niya ang Sodom at Gomora dahil sa mga karumal-dumal na kalaswaang katulad ng ginagawa ninyo! Paano kung pati kami madamay sa kaparusahang naghihintay sa inyo? Huwag naman po ninyo kaming husgahan. At anong gusto ninyo? Ang matuwa pa ako at purihin ang pagtatampisaw ninyo sa maruming putik? Mas masahol pa kayo sa baboy! Aminado po ako sa pagkakamali namin at hindi namin hinihiling na mapatawad niyo kami. Pangunawa na lang po yung hihingin namin. Ano ka mo? Pangunawa? Sa totoo lang, mababaliw ako kung pipilitin kong unawain kayo. Tao lang po kami at hindi kami perpekto. Marurupok po kami at hindi namin maiiwasan ang ganitong pagkakamali. At ginagawa mo pang lisensya sa pagkakasala ang pagiging imperpekto. Ay, Diyos ko naman, Evelyn. Anong klaseng katwiran yan? Isa kang guro na dapat maging magandang halimbawa. Pero ano tong ginagawa mo? Hindi lang reputasyon mong sinisira mo, kundi pati na rin ang reputasyon ng paaralang pinaglilingkuran mo! Hindi na po kami mga angatwiran, inay. Bahala na po kayo. Tatanggapin po namin ang lahat ng masasamang salitang ipupukol nyo sa amin. Kaya sige, pagalitan ninyo kami, murahin ninyo kami, sumbatan ninyo kami. After all, deserve namin yon. Ano ngayong gagawin mo? Palalagpasin mo na lang ba na gano'n na lang ang kahihiyang ibinigay ng asawa mo sa pamilya natin? Dinamay niya tayo at kinaladkad patungo sa mabahong basurahan. Nay, wag po kayong mag-alala. Kakausapin ko po siya ng masinsinan. Hindi na kailangan dahil siguradong uutuin ka lang niya. Ano pong gusto nyo? Ano po bang dapat kong gawin? Ano pa, edi palayasin mo na at baka madamay pa tayo sa karmang parating sa kanya. Dinidiktahan nyo ba ako? Problema namin itong mag-asawa, Nay. Kaya kami magpapasya kung ano bang tama at dapat gawin. Patawarin mo ako, Denver. Hindi ko rin kasi inaasang magkakaroon kami ng ganong ugnayan eh. Sige, magpaliwanag ka. Makikinig ako. Pero gusto ko munang itanong kung saan nag-umpisa ang lahat. Paano nangyari yun? Masyadong mabilis ang pangyayari. Nag-umpisa lang lahat nung inaya niya ako sa outing nila sa Laguna. Teka, may nangyari sa inyo sa Laguna? Oo, ganun nga. At nagtataka ako kung bakit ganun kabilis. Wala naman kaming relasyon pero bigla na lang may nangyari sa amin. Dahil ba naghahanap ka ng aliw na hindi ko magawang ibigay sa'yo? Nagawa ba niyang puna ng pagkukulang ko? Hindi, Denver. Hindi kita sinisisi. Kasalanan ko yun. Pero meron din akong kasalanan dito. Kita mo naman, di ba? Nag-e-effort ako para puna ng pagkukulang ko. Oo, nagpapasalamat ako sa effort mo. At nagpasya na talaga ako. Gusto ko nang tapusin yung anumang namamagitan sa amin. Sa katunayan nga, pinutol ko ang komunikasyon namin. Pero pinuntahan niya ako rito. Ayoko na talaga pero pinipilit niya ako. Okay. Naniniwala ako sa'yo. Althea, mahal kita kaya magagawa ako itong palagpasin. Iisipin ko na lang na walang nangyari. Pinapatawad na kita. Salamat, Denver. Maraming salamat. Pangako, hindi na yun mauulit. At sa'yo ko lang ibubuhos ang buo kong atensyon at pagmamahal. Okay na kami ni Althea, pre. Napatawad ko na siya kaya sana ganun ka rin. Ay, ewan ko, Denver. Hindi ko alam kung magagalit ba ako o maaawa sa kanya eh. Pare, everybody deserves a second chance. Pero kung talagang hindi mo kayang tanggapin huwag mong pilitin ang sarili mo. Hintayin mo na lang kung kailan ka magiging handa. Teka, bakit parang ganun kabilis para sa'yo na tanggapin ang lahat? Parang baliwala lang sa'yo yung nangyari ah. Huwag mo sabihin yan, pare.
Dahil sobrang nagulat din ako at nasaktan. Pero nangyari na eh. The damage has been done. At lalo lang bibigat ang kalooban ko kung galit at hinanakit ang paiiralin ko. Kung sa bagay, tama ka. Excess baggage lang ang galit at hinanakit, kaya pag-ibig at pangunawa, yun ang paiiralin ko. Pero hindi ko pa kaya sa ngayon, pre. Kailangan ko pa ng konting panahon. Patawarin po ninyo ako, Itay, sa nagawa kong kahihiyan. Anak kita, kaya hindi kita matitiis. At hindi mo na kailangan magpaliwanag. Pinapatawad na kita. Kaya pala, hindi mo masabi dahil masyadong ang komplikadong sitwasyong pinasok mo. Opo, Itay. Noon ko pa sanang gustong sabihin sa inyo pero nahihiya nga po ako. Anak kita, kaya huwag kang maglilihim sa akin, ha? Mahal kita, kaya magtiwala ka sa akin. Kung ano man ang problema mo, sabihin mo kagad sa akin. Nahiya ako sa'yo, Denver. Ako may atraso sa'yo, tapos ikaw pang lumapit sa akin. Napatawad ko na si Althea. Kaya gusto kong ipaalam sa'yo na napatawad na rin kita. Kahit na hindi ka humingi ng tawad. Salamat, Denver. Kahit papano gumaan yung kalooban ko, pero sana naman mapatawad din ako ni Althea. Napatawad ka na rin ni Althea. Yun ang gusto niyang ipasabi sa'yo. Inaya ko siya na samahan ako pero hindi pa raw siya handang makipagkita sa'yo. Okay lang yun. Dahil makakabuti ngang hindi na kami magkita kahit kailan. Para na rin yun sa ikatatahimik nating lahat. Siyempre, lahat naman tayo naghahangad ng katahimikan. Kaya sana naman magkaroon ka na ng peace of mind. Kahit naman papano nabawasan na yung guilty feeling sa akin. Pero matatahimik lang ako nang lubusan kung mapapatawad din ako ni Oliver. Malamang galit yun at may hinanakit sa akin. Don't worry. Naghihintay lang siya ng magandang timing. Makikipag-ayos din siya sa'yo balang araw. Linggo nang nakalipas pero hindi pa rin nagpaparamdam si Oliver. Okay lang naman kung gusto niya na talagang maghiwalay kami. Gusto ko lang mapatawad niya ako. Pero kailangang sabihin ko sa kanya sa lalong madaling panahon ang dapat niyang malaman. Hindi ko to kayang ilihim habang buhay. Oh, tumatawag si Oliver. Hello, Oliver. Salamat at nagparamdam ka rin sa wakas. Pasensya ka na. Magulo kasi ang isip ko eh. Pero, nakapagpasya na ako. Pwede ba tayo magkita? Oo, sige. Sabihin mo kung saan at kung kailan. Gustong-gusto na talaga kitang makausap. May importante akong sasabihin pero bago ang lahat, hihingi muna ako ng tawad sa'yo. Patawarin mo ko, Oliver, sa kasalanan at kahihiyang nagawa ko. Yan ang mismong pangunahing dahilan kung bakit ko gustong makipagkita sa'yo eh. Gusto kong ipaalam na napatawad na kita. I love you, Evelyn. And I miss you so much. Ganun din ako. I love you at miss na din kita. Kung ganun, bati na tayo, ha? Magsimula tayo ulit. Teka, siya nga pala. Ano ba yung sasabihin mo sa akin? Teka, good news ba yan? Oo, good news. Dahil buntis ako, magiging tatay ka na. Talaga? Pinasaya mo ako, Evelyn. Kaya pakakasalan kita sa lalong madaling panahon. Teka, will you marry me? Of course! Matatanggihan ba naman kita? Siyempre, ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Salamat. Nay, sana naman mapatawad yun na rin si Althea. Napatawad mo na siya kaya ayokong maging kontrabida. Bibigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. Pero sana naman magpakatino na siya. Opo, inay. Ibubuhos ko sa kanyang atensyon ko at pagmamahal.
para ako na rin lagi ang mapansin niya. Sana nga, anak. At nasasabik na ako sa panibagong apo. Kailan niyo ba susundan si Jimboy? Nay, under construction pa po. Kaya abangan na lang po ninyo ang sunod na kabanata. Ay, salamat. Almost 2 months lang ang nakalipas pagkatapos na nangyaring skandalo. Naging maayos din ang lahat. Oo nga eh. At ikakasal na sina Oliver at Evelyn. Buntis na rin si Evelyn. Nakakatuwa. Oo nga. At hindi lang ako natutuwa para sa kanila. Nahiingit din ako. Hindi ka dapat mainggit. Dahil buntis na rin ako. 2 buwan na. Talaga? Hindi ka nagbibiro? Oo, magiging tatay ka na naman. Althea, ang saya-saya ko. Tuwa ang puso ko. Pero sana babae yung anak natin. Wala na akong pakialam kung babae o lalaki. Biyaya yun ng Diyos na dapat nating tanggapin ng may pagpupuri at pagpapasalamat. Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin at sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @True Network PH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.